Hi guys, good afternoon. Another day, another vlog. Wala akong masyadong maikwento, pero last Friday, bumiyahe ko ng Bulacan sa Marilao. Actually, yung biyahe ko ng Bulacan was in celebration for 1990 batch, graduation anniversary, high school. So we've been graduate for 35 years now, 35 years graduate na kami ng high school. Ano mo yun? 35 years na. Everybody was very happy. Nagkita-kita uli yung mga magbabarkada, kaklase, batchmates, at saka yung mga may ilang teachers kami na inimbita. Well, every activity naman, or every gathering, a gathering or reunion naman ng batch namin, ay automatic yon. May mga iniimbita talaga kami ng mga teachers namin. In fact, always madalas na naimbita at nakakapunta sa mga activities namin ay siyempre unang-una si Ma'am Mel Bernardo, si Ma'am Mel Bernardo, and yung isa pa na yung naging class advisor from 3rd year to 4th year. Yung aming class advisor na si Ma'am Delilah Lilia Hilario, si Mrs. Hilario. Aside from Sir Roque, who passed away, sumulangit nawa, Sir Roque, Mrs. Hilario was the next na napaka-cowboy na class advisor, perhaps teacher sa trade school nung araw. Napaka-cowboy niyan. Very energetic. Nakakatuwa magturo yan. Although I remember nung nasa high school ako, ang tinuturo ni Ma'am Hilario is basta sa geometry ata yun. May mga postulants ba yung postulates? Hindi ko na maalala. Well, it's a math subject, It's a math subject. Talagang hirap kasi talaga ako sa math nung high school. Even now, I hate math talaga. I would love numbers siguro pagka yung numbers naka-attach dun sa pera. Pagka yung numbers nasa pera, yun lang. Pero yung numbers sa math problems, yun hindi ako magaling dun masyado. Pero with the guidance of Miss Hilario, I was able to pass the course, and I was able to graduate. Naipasa ko naman yung subject ko sa kanya, dahil sa kanyang patience sa pagtuturo sa amin. Siguro kasama na yun sa pagiging maawain at pumasa kami. Pinasa niya ako. So yun. For 2 years naging ko si Ma'am Hilario, class advisor. So tulad nga nung last Friday na message niya sa amin, sa batch namin. Yung batch namin ang paborito daw niya. Yung batch daw namin ang paborito niya na pinupuntahan at sinasamahan. Kasi every time na umattend siya ng aming batch, o pagka nag-invite kami sa kanila, they all feel really, really welcome na talaga bang welcome sila. Kung siya ba't ba ako naiiyak? Well,
Nagkikwento lang ako, ba't ba ako naiiyak? Kasi during our times, sila yung talagang tumatayo na magulang namin, no, nung high school, kasi sa eskwelahan. Although mostly all about academics yung nagiging problema, pero sometimes nandun din sila pagka may mga problema personal, probably baka sa pamilya, so mga relasyon sa pamilya, or even sa klase o other kabatch, mga ganun. Kasi yung batch namin, ang masarap sa batch namin, although maraming sections kami, no, parang 4 o 5 ata kaming sections nung graduate kami. Buo kami, walang factions, no? Hindi, wala sa amin yung ano yan, section A yan, ay section B yan, section D yan. Walang ganun sa amin. Lahat tropa, lahat barkada, no? Kaya naalala ko, meron kaming nabuo na tropahan noon, no? Pero lahat open sa lahat yun. Hindi lang kung sino yung talagang close namin o yung lagi lang namin nakasa. Hindi. Kung maalala ko, no, yung pinangalanan namin yun, the Clicker Shack Squad. Tama ba yun, Joe? Si Joe Calaracan na isa sa mga pasimuno nun, yung Clicker Shack Squad. Well, it all started dun sa mga sa mga sayawan. Kasi dati no high school, malambot pa yung mga buto ko at very agile pa, makaraniwan nasasama ako na sa sayaw, no, sa mga dance number pagka may mga program sa school. So yun, isa ako sa mga napipili naman na sumayaw pagka may mga dance number na kailangan sa school, pagka may mga activities yan. Pero yan, si Joe Calaracan talaga, yan yung one of my besties sa high school. Yan ang isa talaga sa magagaling sumayaw. In fact, until now, magaling sumayaw si Joseph Calaracan. Tapos kambal yan eh. Yung kakambal naman niya, sa singing naman magaling. Yun naman ang pambato namin ng yun naman ang pambato ng batch namin sa kantahan. Si G, si Jesus, G or G, tapos si Joseph at saka si Joe. So yun ang maganda sa batch namin. Walang out of place. Lahat kasama. In fact, tulad ng mga nakaraang reunion or gatherings, pagdating sa funding, hindi naman kami gano'n nahihirapan. Totoo yun, hindi kami masyado nahihirapan kasi kumbaga yung naging if I may say, yung naging kultura kasi nung batch namin, no? Kung sino yung may mas may kakayanan na tumulong, itutulong niya. Kaya yung ibang classmates namin, let's say na hindi masyadong liquid, no? O sabihin na natin medyo may difficulty para dun sa ambagan, may mga nag-i-sponsors, no? In fact, meron nga akong may mga kaming kaibigan o kabatch, no? Kabatch na nag-sponsor sila, although hindi sila nakapunta, no? Meron din na nagbayad din sila, nagbigay din sila ng kanilang dues para makatulong sa finances o sa funding ng activity kahit hindi sila nakapunta. In fact, may mga may mga batchmates din kami sa abroad, no? I think that they also send their share para sa funding ng aming activity o yung aming reunion. So yun yung maganda doon. No? Parang it's a collective effort, and so kahit yung iba na nag-attend, na make sure namin na
they will get and they will eat the same as a batch talaga. So ganun. So yung may mga na-sponsoran din na mga batchmate na hindi na sila dumugot sa kanilang bulsa, no? If I may say. Kasi na may mga sponsor na nag-provide for them, no? So yun yung maganda doon. So talagang we have instilled yung culture of, alam mo yun, yung culture ng bayanihan. Exactly. Yun ang na-instill namin, and we practice that principle, yung bayanihan, yung kultura ng being a Filipino. So yun ang masarap doon. So ang saya. Grateful and props up, shout out sa mga nag-organize. Salamat sa inyong walang sawang pag-organize sa mga activities, sa mga gathering and reunions ng ating batch. And I hope sana mas marami pa tayong mapagsamahan ng mga gatherings para sa batch 1990. AFGBMTS, long live batch 1990. Peace!